Wag mong bibigyan ng dahilan si Amanda na magalit sa'yo, bro. Singit ni John. Kundi, tapos nang maliligayang araw ng mga tao sa planet Earth. Napalunok ako nang maalala kong isang bagay na kailan ko lang din natuklasan. Pamilya kong pumatay sa pamilya niya. Napatitig sa akin ng apat. Anong sinabi mo? Tinig ni Lee. Hindi alam ni Amanda ito. At hindi ko alam kung paano sasabihin. Despite her family's wickedness, naging mabait ang mga ito sa kanya. Kaya mahal na mahal sila ni Amanda. Magagalit siya ng matindi kapag nalaman niyang pamilya ko ang pumatay sa kanila at hindi ako nagsabi ng totoo sa kanya. Malaking problema yan, sabi ni Alec. So, what do we do now? Kailangan natin putulin ang koneksyon ni Hades kay Amanda, sabi ni John. Kamatayan lang ni Amanda ang puputol doon at hindi pwedeng mangyari yon. Madiin kong turan. Why not? You're the freaking guardian of this world. It's your duty to ensure the lives of all the people. You can't risk it just because of your freaking love for the vessel. She should die. Deklara ni Ares. Uminit ang ulo ko sa narinig ko. Nilapitan ko si Ares at walang babalang pinatama akong kamao sa mukha niya. Napalakas ang suntok ko kaya natumba siya. Pero kaagad ding nakabawi. Binalikan ako at sinuntok sa panga. Hindi ko ininda yon. Malakas si Ares pero mas matatag ako sa kanya. Itinulak ko siya ng malakas. Bumalandra siya sa pader at nalamog ang katawan. Susugod pa sana siya ng harangin na siya ni John at Alec. Don't forget the reason why you are here for. Singhal ni Alec dito. It's all because of Amanda. We have agreed on protecting her no matter what. And you know for a fact that we live by our commitment. Asik pa nito at bahagyang diniinan ng balikat ni Ares. We can find a logical solution to all this problem without sacrificing Amanda. Tama si Alec, Ares. Besides, walang kasalanan si Amanda dito. Isa lamang siyang biktima. Dagdag pa ni John. Pero hindi pa rin humupa ang galit sa mga mata ni Ares na nakatuon sa akin. Marahil ay nasaktan ang ego nito sa ginawa kong panununtok sa kanya. Kilala kong kalibre ng apat na ito. Bihira silang madihado. Kaya masakit sa pride ang matalo ng walang kalaban-laban. Get back to your senses, Ares. Dahil kapag nagpatuloy ang pagpoprotesta mo, I will not hesitate to kill you and get over with it. I don't plan on raising a traitor in my camp. Pinalkong pahayag bago lumabas ng kwarto at iwanan silang apat. Magulong isip ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanyang katotohanan ang mabait na pamilyang kinagisnan niya ay nagbabalat kayo lamang. Ang lolo niya mismong naglagay ng sumpa sa katawan niya. It's like putting a time bomb on his granddaughter's body without feeling any guilt about it. Ang nakikita kong solusyon upang maibalik sa underworld si Hades ay kung tatanggalan ko siya ng katawang lupa. Kapag namatay si Rochelle, walang choice ang espiritu nito kundi bumalik sa underworld. Ang masama, paano matatanggap ni Amanda ang solusyong naisip ko na hindi siya makakaramdam ng matinding emosyong maaaring maging daan para makapasok na muli sa utak niya si Hades. As much as possible, I want Amanda's emotion to be stable. Mananatiling lihim ang lahat ng ito. Sasabihin ko na lang sa kanya kapag naging maayos na ang lahat. Kapag tuluyan nang mawala ang banta ni Hades sa sangkatauhan. Ang sakit sa mata ng nakikita ko. Mga lalaki talagang hirap pagkatiwalaan. Kahit pa demigod na kagaya ni Brian, may dugong taksil pa rin. Ang sabi niya, papatayin niya si Jamaica sa ginawa nitong pagtatangka sa buhay ko. Ano tong nakikita ko ngayon? Papatayin niya sa sarap? Ang lakas maka-Korean drama ng dalawa. Nagsusubuan pa ng lugaw. Ito namang Jamaica na to, napaka-arte. Mas matigas pa sa kalabaw ang balat kung makapagdrama. Akala mo sinaktan ko siya ng malala. Nakaingos ako habang nakatingin sa kanila sa malayo. Imbes na ma-stress, kinuha ko ang 2 bakanteng spears na nakita ko sa di kalayuan at nagsimulang magsanay. Pinikit ko ang mga mata ko para damhin at kabisaduhin ang 2 spears. Ayon sa mga previous trainings ko, kailangang ang anumang armas na hawak ko ay maging parte ng katawan ko para malaya akong magawa anuman ang gustuhin ko dito. Nagsimula akong gumalaw. Nakapokus ang lakas ko sa pagpapaikot ng spears sa katawan ko. Kakaibang sayaw ang nabuo ko sa pamamagitan ng walang tigil na pagpapaikot. Paghampas at pagtapon ko sa ere ng spears, kasabay ng katawan ko. Tumatalon ako at umiikot sa ere.
Habang ginagawa ko yun, ini-imagine kong sinasampal ng spears na hawak ko si Jamaica ng paulit-ulit. Gusto kong tusukin lahat ng force niya sa mukha para lumaki. Walang iya, akin lang si Brian. Fetus pa lang sa akin na siya. Amazing! Narinig kong tinig ni John nang tumigil ako. Bumaba lahat ng alikabok na umangat sa paligid ko. Namalayan kong nakapalibot na sa akin ang 4 kong bodyguards. Hindi ko alam kung saan sila pinadala ni Brian. Pero natutuwa akong nagbalik na sila. Kahit paano malilibang ang mga mata ko sa mga gwapo. How did you learn to fight like a pro gladiator, Amanda? Tanong ni Alex sa akin. Ako pa ba? Nasa dugo ko. Taas noong kong sagot. Pero ang gilid ng mga mata ko nakatuon sa kung anong ginagawa ni Brian sa kubo ni Jamaica. Nakita kong inalalayan niyang tumayo ang abnormal na babaeng makatipas sa higad at balat kalabaw. Umangat na naman ang dugo ko. Napasigaw ako. Tapos ay muling isinayaw ang dance of death na nabuo ko, gamit ang 2 spear sa kamay ko. Tumalon ako ng mataas, tapos ay ubod lakas na hinagis ang spear na hawak ko sa gawin nila Brian. Sinadya kong patamaan si Jamaica sa leeg. What the f... Sigaw ni Lee. Pati ako nanlaki ang mga mata. Sobrang layo ni Jamaica para abutin ang spear na yon. Hindi ko inaasahang makakarating sa leeg niya. Amanda! Sigaw ni Brian. Nakatalikod siya pero alam niyang sa akin galing ang spear. Hawak niya ito. Bago pa man makarating sa leeg ni Jamaica, nasalun at naipit ng kamay niya. Nanginig ang bibig ko nang bumaling siya ng tingin sa akin. Galit siyang nagmarcha sa gawi ko, hawak ang spear na pinawalan ko. Hindi ko sinasadya, pero sa nakikita kong asar niya dahil munti ko nang matsugi ang Jamaica niya. Nagtaas ako ng noo. Sinadya ko na lang. Bakit ba? What the fuck do you think you're doing, Amanda Garcia? You almost killed her. Yeah, I did. Almost. Kaso epal ka. Sinalo mo. Nakipagtapatan ako ng tingin sa kanya. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Oo, alam ko. Ikaw, alam mo? Ang galing mo sumalo ng sibat ah. Pag hinagis ko sa kanya to ngayon, masasalo mo pa rin kaya? Tukoy ko sa isa pang sibat na hawak ko. Napatingin si Brian doon. Tapos sinubukang basahin ang mukha ko kung tototohanin ko bang banta ko. Sa kasamaang palad, Brian, hindi ako nagbibiro. Tumakbo ako upang makabuelo. Tapos ay tumalon ulit ako ng mataas para ihagis sa gawin ni Jamaica ang isa pang sibat. Nagulat ako nang salubungin ako sa ere ni Brian at agawin sa akin ang hawak kong armas. Uminit ang dugo ko. Desidido siyang ipagtanggol ang babaeng yun. Kaya nilabanan ko siya ng paspasan. Wala akong armas. Suntok at sipa lang ang panlaban ko sa kanya. Itinapon niya sa malayong sibat at sinalag lahat ng mga opensa ko. Amanda, stop it! Asik niya nang mahawakan niya ang kamay ko. Siniko ko siya para bitawan niya ako. Tumama sa tiyan niya ang siko ko. Pero ang iba pang kamaot sipang pinawalan ko hindi na nakalusot sa depensa niya. Hanggang sa nahawakan na naman niya ang buong katawan ko. Nakatalikod ako sa kanya at kontrolado niyang magiging galaw ko. Hindi ka talaga titigil. Anong problema mo? Ikaw ang problema ko. Sabay taas ng 2 kong kamay. Dumulas ako pa ibaba para makawala sa hawak niya. Tumalon ako patungong likuran niya para masipa siya sa pang-upo para matauhan. Pero hindi ko nagawa. Nakailag siya. Nanlaban ako ng ilan pang minuto until he pinned my body to the ground using his own body. Nakapatong lahat ng bigat niya sa akin. Hinawakan niyang magkabila kong kamay. Galit ka ba sa akin? Tanong niyang mahinahon. Hindi. Bakit ka nagkakaganyan? Pinagtitinginan tayo ng mga tao, hindi ka pa nahihiya. Bibitawan kita, pero wag ka nang kikilos ng masama. Pag binitawan mo ako, aatakihin ulit kita at sinisigurado ko, ako naman ang nasa ibabaw mo. Ganti kong nakangisi. His jaw went rigid in anger. Alam kong pikon na siya pero mas pikon ako sa kanya. Ano bang gusto mong mangyari, Amanda, para tumigil ka na? Gusto kong mangyari? I want to kiss you hard right here, right now. Because you're so damn hot. You look like a god came to life. Wisit, ang gwapo mo. Naiinis ako sa'yo pero nawawala na lang bigla. Huwag mo nga akong taganan. Baka sipain ako ni Hades maghahasa kita sa harap ng nakadilat na mata ng kalikasan. Dan, napiggas ko ba yun? Inisip ko lang yun pero feeling ko nasabi ko. Dan, napaawang ang labi ni Brian. Umangat ako para salubungin ang halikang nakabuka niyang bibig. And my hormones went crazy. Ako na mismong bumitaw dahil nararamdaman kong nawawala na naman ang kontrol ko sa sarili. Tinawanan ako ni Brian nang hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Tinulungan niya akong makatayo.
Pagtingin ko sa paligid ko, lahat sila nakatawa sa akin. Nakakahiya. Narinig pa nilang pinagsasabi ko. Nice stunt, Amanda. Idol na kita. Sabi pa ni John, nakasaludo pa sa akin. Napapikit ako. Sinubsob kong mukha ko sa dibdib ni Brian sa sobrang kahihiyan. Piling ko sinapian ako ng sarili kong espiritu na patay kay Brian. Hindi ko sinasadyang nangyari kanina. Ang layo ko kay Jamaica, hindi ko akalaing aabot ang sibat na yun sa kanya. Sa huli ay nagawa kong magpaliwanag kay Brian. Ayokong sumama ang tingin niya sa akin. Ayoko siyang bigyan ng dahilan para magalit. Wala akong ililihim sa kanya. Ganun ko siya kamahal at alam kong ganun din siya sa akin. Wala siyang ililihim sa akin dahil nararamdaman kong mahal na mahal niya rin ako. I know. Shh, tama na yan. Let's go inside. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Galit ka ba? Tanong ko. Hindi. Galit ka eh. Isa pa, kakagating ko yung bibig mo. Banta niya. Shucks, na-excite ako. Umangat ang ulo ko para titigan siya. Kagat na. Ngumuso pa ako. Tumawa si Brian. Tinapalan ng kamay ang buong mukha ko. Ang dami mong alam, Amanda. Masisiraan ako ng ulo sa'yo. Buti ka nga ulo lang. Ako sinira mong brain cells ko. Puro pangalan mo na lang naka-encode sa bungo ko. I love you na agad-agad. Tumawa siya. Kainis. Kainis agad? Hindi pwede. Mas lalong lumakas ang tawa niya. Sagapo, Trela, Kyria. Ha? Putok utak ko. It means I love you too. Crazy. Tumigil ang heartbeat ko. Kainis. Diinan mo pa, baby. Yung mas masarap. Yung nakakatanggal ng kaluluwa. Daing ko na may kahalong landi at ungol. Ganito? Brian asked. His eyes were dark with beads and sweat on his face. Napaungol akong muli sabay kagat ng labi. Naniningkit akong tumitig sa kanya habang ang iba pang nguso ko'y namumula sa diin ng ngipin ko doon. Sige pa, sarapan mo pa. Ang hawak ni Brian parang kuryenteng dumadaloy sa buo kong pagkatao. Magaan pa rin ang kamay niya pero pakiramdam kong bigat sa puso ko ng bawat dampi ng palad niya sa katawan ko. I stared at him with pleasure. Ang mga kamay niyang nakalapat sa balat ko'y parang puno ng apoy na kumakalat sa buo kong katawan. I stared at him with pleasure. He's absolutely the most magnificent man I knew. His dark brows arched proudly. His whole face was a piece of art, an obra maestra like no other. Hindi ako makapaniwalang ang lalaking pinangarap ko lang noon ay abot kamay ko na ngayon. I can feel his heartbeat dancing with mine. Ibaon mo pa, baby. Sagarin mo. Amanda? Asar niyang singhal. Napatitig ako sa kanya. I noticed his cheeks reddened. Hindi ko napigilan ang sarili kong bumanghalit ng tawa. Hindi ko alam na ganoon ang kalakas ang epekto ko sa kanya. Naalala ko dati kung ipaharas niya ako sa mga tauhan niya, ganun-ganun na lang. Tapos ang sama lagi ng tingin niya sa akin na para bang akong pinaka nakakabwisit na tao sa balat ng lupa. Pero iba na ngayon. Iba na ang papel ko sa buhay niya. At iba na rin ang tibok ng puso niya para sa akin. Ano? Nakangisi kong sagot. Gusto kong takpan ng bibig ko sa pagpipigil ng tawa. Nakakatuwa talaga si Brian ko. Masyado siyang cute pag nagbablush. Stop talking me, I can't concentrate. Pero ang pawis niya sa noo wagas. Hindi kaya, gusto ko lang i-express kung gaano kakasarap magmasahe. Nawawala lahat ng sakit ng katawan ko. Nawawala pati kaluluwa ko sa'yo. Ang sarap-sarap mo talaga. Mawawalan ka ng buhay kapag hindi ka tumigil sa kalokohan mo. Okay lang na mawalan ng buhay, basta sa mga kamay mo. Malandi kong turan. Mas lalong namula si Brian. Gusto niya kasi magalit sa akin pero alam kong hindi niya magawa. Lumalabas sa mga labi niyang gusto niya talagang tumawa. Ang cute niya. Ang sarap niyang lapastanganin. Sipain kita dyan eh. Asik na naman niya. Sipa ng pagmamahal yan. Dahan-dahanin mo darling para lasap na lasap ko. Umikot ang mga mata ni Brian. Pabagsak niyang binitiwan ang binti ko na nakapatong sa legs niya. Umarte ako kanina na masakit ang buong katawan ko kaya pumayag siya na imasahe ako. Pero mukhang napikon na naman sa mga pinagsasabi ko. Kaya walk out na naman ang drama ni kuya. Hoy! Saan ka pupunta? Ito naman masyadong seryoso. Hindi na nga. Bumalik ka na. Masahihin mo pa ako. Nakita mo ba yung mabatong bahagi sa training area doon? Gumulong ka. Giginhaway ang pakiramdam mo. Ang diin ng pagkakasabi niya na gumulong ako. Ano, kusa ko?
Isako ko siya eh. Ilang araw pang lumipas sa kampo, naging routine ko nang magmasid sa pang-araw-araw nilang pagsasanay. Masusi ko din pinag-aaralan ng mga kilos nila. Hindi basta-basta mga tauhan ang meron si Brian. Karamihan sa kanila ay dayot nagmula pa sa kung saang sulok ng mundo. Halatang masusi ang ginawa niyang pagpili sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa nalalapit na digmaan. Nakapatong sa balikat ni Brian ang malaking obligasyong puksain si Hades at mga kampon nito nakasalalay sa kanyang kaligtasan ng mundo. He's a bachelor tycoon before the world's eyes, but in reality, he's the guardian who's destined to save the world. Natatawa ako. I wouldn't have known all of this if I'm the ordinary Amanda, the bouncer I used to be. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na mangyayari sa amin ang lalaking pinangarap kong lahat ng ito. Fate bound us together. I was meant to ruin the world, and he was destined to save it. Yet, because of an extraordinary love that came between us, we are both fighting the destiny that the universe cruelly designed for us. I can't be the devil, and he can't be the guardian either. I involuntarily touched my mark. Sa tuwing iniisip kong labanan na nakatakda sa akin, sumasakit yon, na para bang nagpoprotesta. The pain was always unreadable, but I'm getting used to it every day. Magtitiis ako. I can't give in to the devil knowing that Brian was doing everything in his power to save me. Bukod sa ayokong maging kasangkapan ng kasamaan, mas ayokong biguin si Brian. Mas madali sa kanya na patayin na lang ako and get done with all of the shit going on his life. Pero mas pinili niya maghanap ng mas mahirap at mas nakakatakot na paraan para lang malagpasan kontsak na kamatayan. Kaya kahit gaano ako pahirapan ng markang ito, hindi ako susuko. Mahal na mahal ko si Brian. Para sa kanya titiisin ko lahat. Amanda, we're patrolling the boundaries of the camp tonight. Would you like to join us? Pukaw sa akin ni John. Tama ng pagtitig mo kay Brian. Baka bigla kang sipain ni Hades. Magka-laser yung mga mata mo. Tostado yan si Brian sigurado. Tumatawang biro ni Alec. Napakurap tuloy ako. Kanina pa ako nakamasid kay Brian habang tinetrain niya ng combat skills ang ilan sa mga tauhan niya. Nalilibang akong panoorin siya. Kahit na araw-araw ko pang gawin, hindi ako magsasawa. He's inhumanly perfect. A demigod walking among mortals. Ang sarap panoorin ng swabe niyang mga galaw sa battle area. Nakakatuksong paminsan-minsan niyang pagngiti. Pinakaaabangan kong bibihira niyang pagsulyap sa kinaroroonan ko. Sa tuwing ginagawa niya yun, tumatalo ng puso ko. Ganun ang epekto ni Brian sa akin. At hindi na mapapawi yun anuman ang mangyari. Napilitan akong ibaling ang atensyon sa apat na buwisit na lalaking laging panira ng moment ko. Hindi ko na malayan ang paglapit nila. Para silang mga kabuting bigla na lang susulpot. Pwede ba akong sumama? Tanong ko. Na-excite din kasi akong malibot ang buong camp sa gabi. Hindi ko pa nagagawa yun dahil sabi ni Brian, delikado. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko pero dahil love ko siya, sumusunod ako sa kanya. Hindi siya pwedeng sumama. Delikado. Ang tahimik at matalim na tumitig na si Ares ang sumagot para sa akin. Nakakaboring kasi kung tayo lang. I can protect her with my life. Sabi pa ni Lina, itinaas pa ang kamay parang nanunumpa. Sira ang ulo, kaliwa ang itinaas. Bahala kayo kay Brian. Sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng sumama yan. Sumimangot kaming lahat sa tinura ni Ares. Galit ito nagmarcha palayo sa amin. Ilang sandali lang tumawa na ulit ang tatlo. Tara na Amanda, kaming bahala sa'yo. Masaya magpatrol sa gabi. Maliwanag ang buwan at maraming interesanteng mga bagay ang makikita sa gubat na to. Isa-isa ko silang tiningnan. While I don't have doubts on their abilities. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, pero mas kaya nilang iligtas ako anuman ang mangyari. Alam kong safe ako sa kamay ng 4 na bodyguards ko. Late na kong bisitahin ako ni Brian sa gabi, kaya hindi niya malalaman kung nawala ako ng ilang oras. Patrolling the border seemed like a very interesting idea. We lead the patrolling team. Umikot kami sa buong kampo upang bisitahin ang mga tauhang nakabantay sa bawat sulok ngayon at suriin ang paligid kung may kakaibang mga kaganapan. Itinuro sa akin niya dyan ang mga patibong na nakakalat sa paligid. It's actually a good idea that I was here para alam kung ano ang gagawin ko sakaling magkagulo. Baka kasi akong madali sa sarili naming mga patibong. Although na-explain na sa akin ni Brian ang tungkol sa paligid, iba pa rin kapag personal kong makikita. Tama si John, napakaganda ng buwan sa gabing ito. Parang kakaibang liwanag niya, nakakaakit sa mga mata. Ilang sandali akong nakatitig sa kalangitan. Para bang may pwersa mula sa paligid ang tumatawag sa akin at gustong sakupin ako.
Inangat ko ang kamay ko upang kahit sa ilusyon ay mahawakan kong maningning na buwan. May tinig mula dito na bumubulong sa akin. Amanda, let's keep moving. Ani Lee. Oh, napapitlag ako sa tinig niya. Nabasag ang kakaibang enerhiyang bumalot sa akin. I tilted my head. That was strange. I felt a familiar force coming from my subconscious trying to empower me again. Napakurap ako. Hinala ko'y epekto yun ng pagtitig ko sa buwan. I heard Brian said something about the bad nature of the moon before. Hindi ko lang natanong sa kanyang detalye. Bumuntong hininga ako. Itinuloy kong paglalakad at pagbuntot sa apat kong kasama. Wala namang kakaiba sa paligid, except the poor men around me were visibly quiet. Kanina lang madaldal pa sina John at Alec, pero ngayon lahat sila ay kalkuladong galaw. Maingat ang pagtapak sa lupa at para bang iniiwasang gumawa ng kahit na anong ingay. Suddenly Lee was beside me, trying to cover me from something. Gumanang matalas kong pakiramdam. Kahit ako nararamdaman kong may banta ng panganib sa paligid. Tahimik ang buong kagubatan pero tila mas maingay kaysa sa normal na mga nocturnal animals sa paligid. Something weird was happening outside the borders. Amanda, come on now. We need to get you back to your room. Kailangan mo nang magpahinga. Bulong sa akin ni Alec. Hinawakan niya ako sa braso na para bang may aagaw sa akin mula sa kanila. Si Aris ay alertong nakagwardya sa di kalayuan. Samantalang nagmamadali ang tatlong kasama ko na ibalik ako sa maliwanag na parte ng kampo. What's going on? Tanong ko. Nothing. It's Brian. He found out you're in the woods. We need to get you back as soon as possible. Sagot ni John. I know that the black device on their ears were their direct communication to Brian and all the other warriors of the camp. Kaya posibleng nagsasabi ng totoo si Alec. Pero iba pa rin ang kutob ko. Pero, no more argument, Amanda. Just keep moving. Asik sa akin ni Ares, trying to catch up with us. Sasagot pa sana ako ng isang maitim at humahagibis na bagay ang dumaan sa harapan namin. Sa sobrang bilis halos hindi na makita ng mga mata ko. The black thing was holding sharp silvery material and was about to hit me in the neck. I tried to evade but I was too late. Mabuti na lamang mas mabilis si Lee. Nagawa niyang salagin ang ataking yun. Naggumulong sa lupang itim na bagay. Saka ko lamang napagtanto na tao pala yun. Napakabilis nitong kumilos, halos hindi na makita sa dilim. Ares tried to attack the black man with his knife. Sa kasamaang palad na daplisan lamang ito at parang bulang nawala sa dilim ng kagubatan.